I would like to share a message that is very relevant nowadays. Tungod kay ang panahon, nagkaanam mo kalisod. Kinsa yung mga Kristiyanyo nga nagkaanam kalisod. Nobody would say, no, literally, nobody would say that, ayahay kay kinabuhi ron, mas ayahay ron kay kumpara sa una. Kabalo ka, nahimo lang siyang ayahay tungod kay naa kay Ginoo. Kay kung wala kay Ginoo karong panahon na, di ba? Barato ra gyud kayo ang pag-end sa imong kinabuhi, PC ray kapital. Because these days or these last days, sabihin na natin, is really, kanabang di nakakasabot ba unsa ang dagan labi na sa Pilipinas. No, but we trusted God. And we have a lot of struggles sa atong kinabuhi, particularly in our finances. That is why the message that I'm going to share is the pursuit of provision. How? How to tap to the secret of receiving provision, not just provision, but provisions from God. Because many of us, naiuban sa tuwa, dilipot tanan, naiuban sa tuwa. Wala pa nahuman ang kinsina, wala na ATM. Wala na dari nung masigsa lang simbahan. Naiuban, wala ba? Ano man ni Lord? Gasimba man ako, faithful man ako, ngano man ni? Ing-in ini. Ingay mo tapad, ing-in ini. Wala kayo diferensya sa Ginoo. I'm sure 100% there's nothing wrong with God. But something is wrong in doing the principle of God sa atong kinabuhi. Amen ba? Dili pwede nga, mahayo na to ang Ginoo. Siya na gani naghatag sa atong kinabuhi, siya na nagpakamatay sa cross para makaroon ta og kinabuhing walay katapusan, and then mahayon pa nato siya. Naalang yo'y sipyat ba? Naalang yo'y along the way sa atoang pagpangalagad sa Ginoo, sa atong pagsimba, naalang yo'y kulang. Ingay mo katapad, na'y kulang. Oo. That is why I would like to open your Bible in Matthew chapter 6, verse 25 to 33. Okay? This is very famous na verse or na scripture. Matthew 6, 25 to 33, verse 25, therefore I tell you, do not worry. Ingay mo katapad, do not worry. Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap, or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry? Inyay mo katapad na sabi, why do you worry? Papilig smile para di ka masagpaan. Why do you worry about clothes? See how the flowers in the field grow. They do not labor or spin. Yet, I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and gone tomorrow, is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? Oh. So do not worry. Third time, ingay mo katapad, do not worry. Do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after these things, and your heavenly Father knows that you need them. Take note of this, Your heavenly Father, our heavenly Father knows that you need them. So dili kinahanglan magreklamo kay kabalo na ang Ginoo. But seek first His kingdom
and His righteousness, and all these things will given or will be added to you as well. Therefore, no, ikaupat, do not worry. Ingausap ang katapan mo, do not worry. Siya ro kaupat, yun mo nasultian ba, no? Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ayaw problema itong mga umabot nga adlaw. Kaya ang provision sa Ginoo, matag adlaw. Mukhang lumampas, mukhang pumunta na mati. Usbo na ako, ayaw problema ang mga problema nimo sa mga umaabot na adlaw. Kaya ang Ginoo adunay enough na provision sa imuha sa matag adlaw. Palakpakan nato ang Ginoo. Muna paborito ginako ng kanta nga, sa matag adlaw gusto ko nga kauban ka, sa matag lakaw sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Nganong gusto man nato nga kauban ng Ginoo? Nganong dili man weekly ang iyang provision? Nganong di man monthly? Kita man good, advance tayo mag-isip eh. No? Pareha sa mua. Siyempre, human as we are. Kami daw mag-asawa. Pagkabalo na mo nga among anak, isa ka bulan kapin, ma-assign sa St. Luke's sa BGC. Nakahapit ko, nakapanguros og wala ba? Ano ko, ha? Apil jud kanak? Insya ako'y number 1 sa listahan. Because the San Pedro College is sending their best students. No? Kasi make or break ito eh, make or break. That's why I'm really proud of my son. Naliwat yun siya sa iyang kuya. No, para dili walay mag-away yun niya pagkahuman. Naliwat ni sila. Ako mga anak, naliwat ni sa ako ang asawa. Kaya kung naliwat ni sa kuha, genius ni sila, di na sila kinanglan mo eskwela. Okay. Habang nakita na mo yung mga schedules, 1 month ka pinsa, 1 month sa Tagum, Manila, kaduha pagin mo balik, St. Luke's, and then next year, Makati Med, anak unak, kabalo ba ka kanang mga ospital na, no? Muagi ka diha, makaingo ka ba, hospital ni hotel. Because, that is a very prestigious, number 1 hospital in the country today is St. Luke's. Second, ang Makati Med. Now, sa gastoon pa lang, gakwinta nami. No, because I'm a type of a person that I'm geared towards the calculated risk. Because that's one thing I learned in missions. You have to calculate the risk, no, sa imuhang buhaton. But there are times you have to throw away your calculation because God will take over. Amen ba? Palakpakan na ito ang Ginoo. So, kabalo ko, dili lang para sa amo, para po na sa inyo. Now, the key verse here is Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Ay, grabe, bata pa ko, 18 years old pa ko, ako naning nabasa ba? Pagbasa pag yun ako, do not worry what you will eat. Anak ko, Lord, are you telling us na okay ra mahimong tapulan? Okay ra nga walay trabaho? Unya, nakabasa man po ko sa writings ni Apostle Paul nga niingon dito, only those who have work will eat. Anak ko, dili pwede. Kung may trabaho, dapat di pa kanon. Unya, ang problema na ito sa balay, kung kinsa itong may trabaho, mamutoy na kong kaon. Mamutoy mangitag sudan. Is this food? Ano ba yun? Wala lang sudan niya. Pero, that is biblical. So, ingon ako, mali akong interpretation, mali akong pagsabot. Wala tayo natudluan sa Ginoo nga mahimong tapulan. Wala po na ningon ng Ginoo nga, do not work. Ang iyang gingon, do not worry. So, dapat settled na sa itong una-una na nagpakilimos. Tama. No, I hate to use that word, pakilimos. Na nagapangayo ba? Nag-coffee mi diha sa kuha ni Pastor Cito 5, Pastor Peter. Nagkape mi niya, na sulod ako kay Glawas.
Sir, may hapon, sir. Nang, gamay lang hinabang, sir. Tanaw ko, bastog mo kayo ni. Mas dako pa maniglawa sa amo. Karon sa syudad, kani ha, this is city ordinance. No? Diri sa syudad, bawal na ang mga taong magsuloy-suroy para mangayo kwarta. Labi na tong dili PWD. Okay? Bawal na siya, dakpon na siya. Kunya kung naghatag ka, ikaw nga naghatag, apilon og dakop. Mo lang ingon sa ato ang city mayor's office. So, ako siyang i-confront. Ingon ko nga, no, taga-aso man ka. Ingon siya nga, taga-Kalinan ko, sir. Oh, kung saan may nagtabo sa mong kinabuhi, anong nabot ng kay naning, mangayo ka, anak ko, wala day ka nakitag trabaho. Kung pwede ba na ako matanaw yung mong ID? Kuyawan siya ba, kaya abisin niya, uy, kung dili ni si Sir Kuhan, no, military, police ni ba? Ano na ako pangutanang, anong magduda siya nga police ko. No, kaya pasing mingon siya nga, police, iyo sir, no, ano man, imo manggong ilong sir, maragpito. So akong istorya tarong, then I found out, kuyo siya mindset ba? Ikaw, wala ba nang mangitag pamahagi nga makatrabaho? Kabalo kayo siyang itubag sa ako? Kanina ako ang gihimo, sir. Trabaho man eh. Wow! Pasalamat ka, mga pastor pa niya kung kauban pa. Kung dili, walking. Ano ko, ha? Mo nang imong pagsabot? Kabalo ba ka, kuya? Sa Bible, ang ginasulti, bulahan ka itong nagahatag. O dili ang nagapangayo. Hilom siya. Una-una niya, pari siguro niya. And then, dito na ko na-realize ba nga, na yung bang mga tao, kanang pagpangayo, sa ilang tanawan na, trabaho. So dapat kay, nagtrabaho sila, imo silang sweldohan. Mo din na itong mga anak, no? Sige, pangayo ba? Wala ko. Una-una nila, sweldohin ko nagtrabaho biya ko. Umayla akong anak, hugas mo yung plato. Pero, the mindset is there. And sad to say that there are some believers whose mindset are like that person. Halang, membro sa itabi.com. Itabi? 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 No, po ng mga membro sa itabi.com. Dili dapat. Kaya ingon mo siya din do not worry. But pasabot, na siya giandam. Kalabitang kami, Pastor June Minjola, mamagin ako ang classmate sa Bible School. So, pag naami problema sa among Bible School, sa among classroom, sa among batch, gisgot-isgot na yun mi anak. No? Mangita na yun mi pamagi nga matagaan siya solusyon. Nga si Brad June, bisag di pa siya dato atong panahon na. Ordinaryo pa siyang empleyado. Muna din siya mga classmates. Guna-una na. Ako'y bahala na. Muna, tanan na mo mga classmates, basta na si John Minjola, ingon sila, ayaw mo kabalaka. Nana si Mr. Ako ang bahala. Kaysa man nag-ingon, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. But pasabot, nana siya giandam. Ayay, murag, nilampas na po. Usbo na ako, ha? Kaysa man nag-warning, kaupat. Dili ka tulo, dili ka duha, kaupat. Do not worry. Sa ato pa, nana siya giandam. Ingay mo katapad, ayaw kabalaka. Hallelujah! No? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So many things that we can discuss in this chapter. But I have to move forward, no? The secret to provisions. That is the subtitle. The secret to provisions. Unsay sikreto nga ang provision dili moundang. Kinsa sa inyo ang gusto nga ang provision tuloy-tuloy lang? Amen ba?
Mo bitang uban kanang bitang New Year, abrihan gyud na nilang mga bintana, abrihan nila ang portahan para daw ang swerte mosulod. Niya kay nalingaw sila dito sa ilang garden, abrihan nilang bintana, abrihan nila ang portahan. Halak ka. Di man swerte ang isulod, ang mga kawatan man. O niya, ang tinuhuan ra ba kaya na, hagoy, gikawatan ta sa unang adlaw sa tuig. Delikado tani, tibok tuig tani kawat-kawatan. You know, it's not about luck. It's not about swerte. It's all about the blessings of God. Palakpakan nato ang Ginoo. Jesus begins by addressing the things that occupy our minds every day. Mo ni nag-occupy sa atong panghuna-huna matag-adlaw. Ingon siya, therefore, okay, he made a conclusion in the early, first pa lang a sentence of verse 25, therefore, do not worry. Ano siya? Saying, what shall we eat? What shall we drink? That what shall we wear? Naiuban sa tuwa ba? Sa Domingo na galing, mag-uul na taba. Hala, nasuot man ako niya itong niaging Domingo. Lord, wala na dyan kayo masuot, Lord ba? Lord, kanang, wala lang, nasuot naman ako ni tanan, Lord. Kanang, pwede ba, Lord, na mapalit na po kong bago? Wow! Ha? Mau gyud? Ang isa ka sanina, isa lang ka Domingo? You know, usahay, naabagya ang atong pagtuon. No? Sorry. The word is pagtuon. But pasabot, nadiya atong focus. These are the very things most people work for. We go to work to earn money so we can buy food, pay the water bills or the electric bills, buy clothes and pay for a house, whether mortgage or renta. But Jesus says, your heavenly Father knows that you need them. Wow! Lord, lamian ni Lord ay. Kabalo na kadaan, Lord. Pero tungod kay anak man ta, unya anak nga nagtamod, nagrespeto sa iyahang amahan, mo nang mangayo gyapon ta niya. Di lang ta maghulat, moingon ta Lord, pero ang atong pagpangayo, kinahanglan usbon na nato. Ingon na ni nato pagpangayo, oh, Lord, salamat daan Lord ha, kay tagaangay ko nimo bagong sakyanan Lord tuiga. Salamat daan Lord sa amo ang bagong sakyanan. Salamat daan Lord sa akong bagong balay. Instead of saying na, Lord, dugayan na ni ginampuoy, mundang na ko Lord, ay kapuyan, ginampuan ni wak mo, giniabot. Wow. Nakay kapital, nakay deposit, marapag ka nang mo abroad ka ba? No? Bisang kami mga missionaries, pag magmuhatog abroad, pag uli, nagtuoy mo mga pamilya nga OFW ka, wala kay kwandiha, no? Wala kay pasalubong diya, sa minadya. Huy, tili ko OFW, missionary ko. Because that's the way they think, no? Ang mga tao nga mo abroad. Now, ingon ang Ginoo din but seek first, and then He gives us the kingdom principle. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Why are you working so hard? Pangutan ko karong buntaga. Ngano kinahanglan gyud ka matrabaho? Para makakaon. Ay lang mo ka kuangod. Tinuod man na, di ba? Para makakaon. Okay? Ngano kinahanglan makakaon? Para mabuhi. Unya kay ningon mo si Jesus, do not worry about your life. Uy, hasta di ang kinabuhi. Di dapat kabalakan. Oo. Kaya kami mga pastor, itong unang panahon pag utana ganina, musta mga pastor? Buhi-buhi lang. Kapal ba kaon sa nang buhi-buhi lang? Buhi karon ug mapatay na pod. So, buhi na pod. But that is not the kind of life that God has already designed for us. Ang kinabuhi nga yung design sa tuwa, it is not for sustenance, it is not for survival, but it is for eternity.
Here on earth, of course, limited. Pero ang iyang i-design, dili lang dali sa kalibutan, kundi hangtod sa ikaduhang kalibutan. Why are you working so hard? So you could keep your light on, di ka gusto maputlan sa Davao Light. Keep water running, di ka po gusto maputlan sa water district. Keep food in the kitchen and pay your mortgage or rent. The issue is not whether we should work. So mali, ang akong nauna to ng 18 years old pa ko, na okay lang, di mo trabaho. No, kay mag-provide man ang Ginoo. The issue here, it's not that we should not work. The issue here is why we work. Ganong mo trabaho man ta? Every time na na-event sa church, I will always ask the leaders the question, why? Now, we are going to open the second service in the afternoon. Why? We are going to disciple our leaders, to train our leaders. We are going to raise up leaders. Okay? Why we need to train? Why? Why? Kasi if you cannot answer clearly on that question, why, then don't proceed. You will be in trouble. I can assure you that. Halimbawa, no? Nanguyab na sa imo. Niya, sabang nagapanguyab siya, gauna-huna ka. Anong saguton man ako siya, no? Kinahanglan, masettle na sa imo. Saguton ako siya kay ingon, nani. Una, na ako na-receive na word sa Ginoo. Ikaduha, I'm at peace. Ikatulo, compatible me. Ikaupat, nasa trabaho, kaya ko niyang buhion. Dili boy di lang patakar kag dasmag abi kay pogi. Dili tanang pogi, laki. Naarap ako'y membro itong unana. Ako'y nagkasal. Pogi lagi. Pastor, malimbaw, kita kong balahibo, basta makita ko niya ba sa bangko. Taga-bangko sila pareho. Pakasal sila. After 2 years, nibalik siya ko. Pastor, pogi lang yun siya. Pero, pogi po nang yung gusto. Nagbulagit sila. Muna warning ha, sa mga atong mga batanon nga mangita lag pogi, siguraduha sa lang imong pogi, dili tanang pogi, laki. Kinalan masettle na siya na, why? Why I need to work? Why accept na ko ni siya? Why I need to go abroad? Dili lang because everybody's doing it. So let's dance with the music. No! Bawat tao, iba-iba ang tawag ng Diyos sa buhay mo. Iba-iba ang nailaan ng Diyos para sa iyo. Kaya wag mo i-compare yung buhay mo sa iba. Stop comparing your life to other people. You might be in danger if you are going to do that. Now, Jesus was not destroying work. Wala siya ningon ayaw trabaho. Ang ningon siya, ayaw kabalaka. Klaro ni dapat, ha? Now, he was destroying the wrong motivation for work. Ang iyang gina-destroy din ang atong motivation, nga mo trabaho ta? Gusto ko mo trabaho para madato. Nga man, nga gusto ko madato? Ay wala lang, para ma-enjoy. Wala. Murag, ang imong tubag, murag ampaw. No? Ang ampaw, lami kaunon. Pero inikaon na nimo, murag kag nagkaugapas. Di makabusog. We have to understand na kung sigurista ta, labi na sa paghatag na dos Ginoo, dapat sigurista ta sa atong kaugmaon. Amen ba? Nayuban diha nga, nagunahon na ba? Ay, pastor, bago na ako ito siya gisagot, ugma, bulagan na ako. Hoy, wala ko'y gisultihan na ha.
We were never designed to work merely for sustenance or survival. Wala ka nagtrabaho para lang mo survive. Mawalang bisa, mapawalang bisa ang gihimo sa Ginoo sa cross kung ang imong pagtrabaho para lang mo survive. Siya ang niadto sa cross para sigurado nga dili survival ang imong kinabuhi. Dili lang for survival ang atong kinabuhi, kung dili full life. Di ba? The enemy had come to kill, steal, and destroy, but Jesus came to give us life and to have it more abundantly. Yung ano man ni pastor nga, kanabang mura man ni Book of Haggai niya akong kinabuhi. Tunggingon sa Haggai ba? Or Haggai, or Hegiay. Depende kung asa ka nga eskwelahan na-graduate. So, ingon ang Book of Haggai, when you abandon the work of the Lord, as if you are just putting your money inside your pocket with holes in it. Nabasa to adani na wala pa ang imong sweldo, hurot na. Dako man ang takag sweldo, pero wag yapon kay natigom. Sa umanggod pastor, kada minuto man wala, Shopee! Oh, sa balay, may usahay man ako. Kaya sa landa, Brad. JB sir, John Brian, sige. Mga order niya kay mga order niya sa iyang gamit. No, niya pagkataon-taon. Unsa na, Brad? Unsa para kay Che? Nako. Ikaw, Brad, pwede nga pag abot sa katapusang tuig, tagaan ko ni mo. Kanabang statement ba sa Shopee? No, may na lang, makapangayo tao kuan. Rebates. You know, we were created to work for purpose. Di man ini, Igsoon? Di man ini? Ha? Wala ka nagtrabaho para lang mo lahutay, para lang mo survive. Your life was not designed by God, was not created by God for survival. Your life were created by God to triumph. Nga mahimong panalangin ang imong kinabuhi. Dili kay mga balita ba na? Oh, sige man lang siya simba. Oh, naman siya sa popyo. Pero sige po pangutang. Ang problema kay tugay mo bayad. Damay man ang sibilyan na kalakiha. Madamay masimbahan. The secret to provisions. Number 1, seek the kingdom, not the things. Seek the kingdom, not the things. Because the things, the Father knows already them. Kabalo na ang Ginoo. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things will be added to you. Jesus says, stop worrying about food, water, clothes, and housing. These are the things that consume our lives. Nayuban sa ito, nagka-anxiety na. Kaya wala sila kabalog unsay ilang pangbayad. Unsa, ang uban, grabe na karon ba, natarantad na, ay, bear na po, 2 weeks from now, bear na po. Ay, unsa man na itong handaon sa Notsibina na po, doy. Huy, pagmata! Unsa Notsibina? August pa ron. Imo nang problema ang para sa December. Ngalingon ang Ginoo, each day has its own trouble. Let's deal it day by day. Ingon si Lord, ayaw problema na anak, ako'y bahala na. Ang imo problema kanang karon, unsaon nato na masulbad, pero sultian ta ka, sa matag adlaw, na ako'y provision, anak para nimo. Palakpakan nato ang Ginoo. We work for them. No? Kaning mga butangan ni, we work about them. We pursue them. We become consumed by them. But Jesus says, seek first the kingdom of God and His righteousness. What does it mean to seek? No, I have done my assignment
in making research. To seek means to explore, to study, to learn. Importante niya. To understand, masabtan na to. To pursue, to understand the concept of the kingdom. To understand its philosophy, to understand its government, to understand its laws, to understand its culture, to understand its society, to understand its citizenship, to understand its provision, to understand its worship, to understand its protocol, and to understand its representation. Seeking the kingdom is a lifetime pursuit. Ang pagpangita sa gingharian sa Ginoo sa matag adlaw, kung mao kini ang lifetime nga atong paggukod. Sa Bisaya pa lang pag-pursuit is paggukod. No? Pagsunod, ingong pa din ha. Now, what is the kingdom? Ingong pa na Ginoo, seek first the kingdom. Now, we already described what is seeking. Now, let's describe what is the kingdom. The kingdom is the governing influence of a king over the territory, impacting it with his will, his purpose, and his intent, producing a culture of values, morals, and lifestyle that reflects the king's nature in his citizens. Importante ni. Unsa man ang gingharian, unsa man ang kingdom. No, like diri sa Pilipinas, mo nang daghang rebelde diri sa Pilipinas. Kabalo ka nga, no? Because we are living in a democratic country. And most of the time, no, si Pastor Leonard Ninong Tam will always say, Blair, we're really having a difficult time overcoming this democracy country. Democracy, yun, nga naman. Free man ka, sa imong buhaton. Daghang kay freedom ba? Diba? Freedom of speech. Oh, ang uban napoy freedom of speech. Sagasa lang manluwa. Daghang kaayog freedom niya, daghang kaayog mga demands of human rights. Kabalo ba ka nga pagkatao ni mo na kalibutan na wa gyud kay katungod. Kinsa ba sa inyo diri paggawas nimo naka-necklace na ka og gold? Wala, di ba? Paggawas na ito tanan, equal man ta, paggawas na ito tanan, wala kita'y saplot, wala kita'y sanina. Wala kita'y sanina, mudiman patag rights. I have the right to be heard. Oh. Yeah. Di ba? Parang ibang mga anak, di ba? Sulti sa mga anak. Kinahanglan, paminahon ko ninyo na ako'y katungod, nga paminahon din sa balay. O sige, unyan lang katungod, hugasi sa ng mga plato diya, kaya nanimaho na. No one and nobody from us here, that when we were born, we already have the rights. What we have are privileges. Privilege lang na. Kana naglingkod ka diya sa bangko, privilege na. Dili tanang simbahan, hinani ka bugnaw. Na yung mga churches nato sa bukid, hastang inita. Diba? Ikan may mga agoy. No? Pastora Che, di man siya makaantos. Pagawasan siya sa iyang electric pan. Sikog sinya siya ba? Ano siya? Init kayo. Maulo ko ba ito? Ikagaw niya itong pastor dito. Pero maulo ko ba? Mula ko sa Cebu Pacific. No? Asa si Kim. Kaisara na ito po na. Kaisara. Naita ka Cebu Pacific. Nga, grabe ka init. Nakadala mo ko atong ginahatag na ito nga, the word bitaw nga, paypay. Ako nagipagawas ba? Rowan ko. 1D. Sige ko pamaypay. Ana dahil itong one of flight steward. Sir, naiinitan po kayo. Sabi ko, halata ba? Muna, ayaw magreklamo. Kaya ikaw natagaan ng kag-privilege, privilehiyo, ang uban wala. Ayaw si reklamo nga,
Grabe na akong trabaho, kapoy, maganda akong trabaho, sa mga akong boss, ako lang pimintigin na initan. Ayaw si reklamo kay dili tanan na trabaho. But you have given the privilege. If you are faithful in little, you will be trusted with much. Therefore, Jesus is saying, seek the influence of God's heavenly government on earth. And He says, and His righteousness, ito, hindi lang to seek the kingdom of God, but we were mandated by God to seek also His righteousness. Now, importante ni siya, ha? Ingon diya, seek His righteousness. Righteousness means being in right position, in alignment with the authority of the kingdom. The key word here is alignment. Ikaw ba naka-align sa kapabuton sa Ginoo? Nakatawa ko while I was walking, coming from here, no? Diyan, nalabyan ako ang church ni GM, na General Manager, Pastor Cesar. Nakabutang ni siya, alignment. Ano ko, meaning pareho rami yung topic. Say it with me, alignment. Ang sakyanan, isa lang yung mga sakyanan sa inyo. Wag lang kay sakyanan, pag muwagol na imong ligid, medyo lain lang, mura nang nagsumba ang imong sakyanan. But pasabot, na problema ang ligid. Most likely, na siya disbalance sa ang ligid. You need will alignment. Kinahanglan ipa-align mo na para di ka madisgrasya. Kasi kung dili naka-align ng imong mga ligid, na ay tendency nga madisgrasya ka sa unahan. Ang imong kinabuhi, pag dili naka-align sa Ginoo, na ay tendency na madisgrasya. Murag problema gani ba kay hilo magayo. So there are two things. Duha ka butang. Seek the influence of God's kingdom, remain in right relationship with the king. Importante ni siya. When we talk about righteousness, no, ang ginapasabot diha, you need to maintain a right relationship with the king. Like in Thailand. No, sa Thailand, wala bisan kinsa nga kapasipala sa ilang hari. Kana lang ganing magpa-picture ka dito sa border. One time, nagpa-picture dito sa border, kami lang Pastor Roy and the team. Kami to nila Doc. On the border sa Mukdahan and sa Banakit, sa Laos, in the middle of Mekong River. Pa-picture mi dito, naman ko'y picture sa hari nga prating taasa, prating dakuha ba? Paggawas ka ron sa mong picture, halaka na, puto lang hari. Kalit lang, sige itong, i-delete mo yan, huwag mo i-download yan. Huwag mo i-upload yan. Sabi ko, bakit? Naputol yung katawan ng hari. Gusto mo ba na ito na yung katapusang trip mo? Ito na yung huling trip mo sa Thailand? Because once you upload that in the social media, i-search nila yung pangalan mo, no? At ibaban ka nila sa Thailand. Because no one and nobody is allowed to malign the king. Wow! Diri sa mua, sa Pilipinas. Si FBR, niatong ginsang, gilabay og lisos mangga. Niatong naglabay, nangutana pa. Unsay mong gusto? Hinog o hilaw? Diri na sa Pilipinas, may tabo pa. Nga atong yaga-yagaan, pero dito sa Thailand, under the king or the monarchy, you cannot do that. Your life will be in danger. Sintensyahan ka rin to. That is why, if you maintain the relationship with the king, you are blessed with the blessing of the king. Importante ni, don't sin, don't rebel, don't break the laws of the kingdom. Importante ni nga, diri, grabe yun, no? Social media, mo na niundang na bitaw ko. Pasalamat yun ko. Kabalo mo, 2 months ago, or almost 3 months now, nawala na ko yung FB, nag-deactivate ko, hastang hayahayas kong kinabuhi. Usahay, na yung mga padala sa kuha, dili na ako mabasa, ako ipasa kay Che, labi na sa mga sa MLC.
sa Mindanao Evangelical Leaders Council, which is, I'm part of the board. So, ako lang ipasa kay Che, lab, palihog kong tanaw. GB, palihog kong tanaw. Ano lang ako ang kinabuhi. TV, wala na po. No? Because I really wanted to focus my life on God. I really wanted to consecrate my life on God. Kay kabalo ko, unsa gyud kalisod ang magkinabuhi, taliwala sa social media. Nayuban sa tuwa. Nayuban, di po tanan. Sa simbahan, balaan. Pagabot sa social media, hastang isuga. Ingay mong tapad. Murag ikaw lagi ginaistoryahan rin. My work should be motivated by bringing the influence of God into my workplace. Dapat ang atong trabaho, dalhon na to ang Ginoo sa ato ang gitrabahuan. And all these things shall be added. Mo lang atong work dapat ma-introduce, no? We will bring His morals, values, character, nature, influence. Now, ikaw nang mutingog sa inyong opisina, muhilom sila, nga naman, nagrespeto sila nimo. Mo lang purpose, although pa man ko kabot sa purpose. Don't make food, clothes, rent, and bills the primary reason for your existence. Seek the kingdom first. Number 2, stop running after provisions. Trust the King. I would like to ask my assistant here, John Bryle. Okay, palihog lang ko, prepare there. Ingo ni, for the pagans, Jesus said, for the pagans run after these things. Pagans in the Bible are the people who doesn't believe in the God of Israel. In short, sa tuwang term, sa tuwang modern na time karon, no? Atong modern time, but pasabot niya na, kaning mga tao nga wala nagatuo Ginoo. Muna sila mga pagans or pagano. Now, everybody say with me, run after. Say it with me again, run after. Muna ginagukod. Pangbayad sa suga, pangbayad sa kuryente, pangbayad sa... Muna ito ang rason nga nung mo trabaho ta. Nga nung di ta gustong malate sa trabahoan kay nay minus. Mayo na lang, pastor, kay diri sa simbahan, walay minus sa blessing sa Ginoo, malate ka. Pero, tanawa ha? Ingon diri, to run after means to become preoccupied and consumed with things. Hallelujah. It can mean having 2 jobs simply because you are consumed with money. Kinahanglan, dili man gud ego, pastor, ang isa lang katrabaho, kinahanglan dugangan yun, duha pa katrabaho, so tulo na katrabaho. Muna ko na kay tulo katrabaho sa Sabado sa gabi, sa Sabado sa adlaw, or Sabadong dako, pagka Domingo sigurado ko katugon ka diha. Anong kinahanglan yun mo trabaho katulo? Di lagi maigo lagi. Aw, baka ako ning Bible. Kaya lingon mo ng Ginoo, do not worry. Do not worry about your food. Do not worry about your payables. Do not worry about these things. Because the Father knows them well. The Father knows that you need them. Sa ato pa, dili ni tinuod. Kaya nga nung kinahanglan pa mag-overtime. Ako, don't get me wrong ha. Don't get me wrong. Nayuban nga kinahanglan mag-overtime Domingo. Pero dili pud kada Domingo. Pero nayuban, di makasimba og Domingo. Mao sa second point nako. Missing prayer meetings because of the second job. Dili makapil og prayer meeting tungod kay naay ikaduhang trabaho sa gabi. 8 to 5, normal work. Sa gabi, online pa gyud. Anong kinahanglan man? Yung matingala ka. Ang naay trabaho ngayon ani, matingala ka. Single siya. Unsa may gibuhi ani? Orphanage. Anong kulang?
And I believe that there's nothing wrong with God. But something is wrong in our life, in our priorities. Missing church because you are trying to make more money. Pasensya na mo mga anak ha. Dili ko makasimba karon kay kabalo naman mo inyong papa nita yung trabaho para makakwarta. Ang gingon ni Jesus, do not look for money. Do not look for resources. Do not seek for resources. Seek the kingdom of God. Nainatunan? Palakpakan na ito ang Ginoo. Being consumed with paying bills. Natralala na. Kay daghan kayo bayronon. Kabalo ka nga nung daghan kag bayronon, kay daghan po kagiutang. Ang imong sweldo, 15,000. Ang imong utang, 30,000. Adi ka na mabayaran. Kunya, mangutang na po ka para ibayad sa utang. Wow! Mura kag nagnegosyo og lending. Nga ikaw ang tigbayad. We have to understand this carefully. Maybe this is the problem. Dili po tanan ha? Maybe. Basig mauni ang problema ba? Nga nung wa kay kwarta permanente. Basig mauni ang problema. Kung unahon nimo ang Ginoo, unahon nimo ang iyang kingdom, o ang iyahang righteousness, siya ay bahala nimo. Dili mo pasabot nga, di na ko trabaho. Siya ay bahala na ako. No. Sa imong trabaho, wa ka kasalig diha sa imong sweldo, kag imong isaligan ang Ginoo nga mohatag og surplus. Amen ba? We have to understand this. Kailangan mabag-o atong panghuna-huna. Kay diri man ang atong battleground atong panghuna-huna. Constantly pursuing material things. The danger is that things become our pursuit instead of the kingdom. Dili makapil og training, ano man, trabaho. Kabalo ka, ayaw lang kalayo na. Sa katong wa pa kay trabaho, nagpaampo man ka, nagampo ka sa Ginoo, nagtagaan ka trabaho. Pero believe ko sa isa na to ka worker na rin. Naba si NJ? Where's NJ? NJ. NJ na dako. Nak, cute mo to isa. Nak, tumayo ka. Si NJ, nag-work siya sa apo ni Lola. Rajun. No, mga biloso, at bang malik sila sa apo ni Lola. Unya kay, pan siya dito, nag-OJT. So, ngayon yung mama nga, di ka makitag trabaho sa Davao. Correct me if I'm wrong, naka? Kung di ka kakitag trabaho sa Davao, uli ka dres kabadbaran. And NJ is doing good in the YM, sa Young Movers. Nag-intern siya dito, karon kayo na, human naman na, intern ba na? Mura si JB, OJT. Nag-OJT siya dito. So, kabalo man ka nga, ang Ginoo, basta mga lagad ka sa Ginoo, mangita na siya pamagi nga nakay koneksyon. Bisag ko ay koneksyon, buhatan niya. Amen ba? Ingon si NJ, tapos na ako doon. Tapos na yung OJT ko and okay naman yung performance ko, blah, blah, blah. So sabi ko, gusto ko magtrabaho doon sa apo ni Lola. Sabi niya, wala man silang hiring tax. Sabi ko, pag merong Diyos, lahat ng sarado, bubuksan. Palakpakan na itong Ginoo. Wapa na human. Ay, sak lingkod. Kabalo kang anong believe ko ni Patari. Tawagan ako si Jojo, parang Jojo. Hala ko, bro, tagiya sa apo ni Lola. Kami ni Brother June Biloso, kami ang partner na ito na. Pila ka buhok patay, gitarista na ako na si Jojo, ako nang tag-iya sa, kami kauban na puli-puli na silang Brad June. Tuon na panahon, asang patay, asang dedication, mo na mong gitarista, pila ka buhok weirdas na buktuan na bro, no? So, bisan kinana na siya, and then he also adopted the teaching of balik Hebrew,
Pero among relasyon, wala na nausap. So I called him. Anak ko, bro, na ako'y tao ba? Na diya nag-work tayo mo ha. Nag-OJT siya. And then, ani ka lang, kung mawalan siya trabaho, dili siya makapitang trabaho sa Davao, muli siya kabadparan. Siya mo ba? Siya pangalan. Tukat na lang story short, itanaw niya. Siya bro, ngayon lang siya kong assessment sa ako ang administrator. And tukat na lang story short, medyo guwapo ang record ni NJ. Palakpakan na ito ang Ginoo. Oh, dili na igwapo dito, kung dili gwapo ang iyang record. Klarohon ako na NJ ha. Okay. So ingon si Jojo, bro, after a week, ditawag si Jojo ko, bro, okay na to imong tao. Na imong contact sa iya, blah blah blah. Ang i-assign sa iyo, deputy administrator, ano ba yan? Admin assistant. O, ayos ako palakpak kayo, paano man? Admin assistant. Tapos, nung in-interview na si NJ, nako, pati Sabado, Domingo na trabaho. Pati holiday na trabaho. Anak ko, nak, I will give the decision to you. Okay? I don't want to manipulate. Di ko gusto nga ma-influensya siya sa akong pagkapastor. I will respect your decision. Pray siya. Ana siya, touch. Sorry ha. Pero grabe yung conviction ni Lord sa akin. Paano na yung YM? Paano na ang Sunday? Pag ituloy ko yung trabaho. Pakisabi na lang, touch na, thank you very much for considering me. Wow. Palakpakan natin si NJ. Okay. Next Sunday, ang akong sumpayan eh. Although Mission Sunday. Gusto na ako magtapos diri. Nakaanta mo mayong illustration. Kani, ako ni kinabuhi. Kani, ako ni bugas. Importante dili. Importante oy. Shirataki, moro man niya akong ginakaon. Importante ni, di ba? Barley. Yaw mo raman si pastor nag-endorse. Ayaw na una-una ng endorsement. Wala ko ga-endorse. Pero gagamit niya ni si Balay. Okay? Centrum Adults na naghatag sa kuwani, importante po ni siya. Yan ni, paborito ni Iggy Boy. Mamon, pag nag-study ko, usahay, gutumon ko, kailangan ako ni. Kinahanglan, naka-alerto ko sa akong oras. Ay kung dili, malipat na ako, nagtuon ako, uy, alas 5 ng bless kadlaon. Ay gabi man ko nag-study. Kinahanglan ko, relo. Okay? Ang katapusan, isun na no? Paano akong microphone? Okay. Sige. Ang katapusan, pula na mo ang tubig. Jeya, pula na. Harado gahapon. So, importante ni, di ba? Now, gusto ko mabasa ang Bible. Importante po sa kuha ang Bible. Ihatag lang na sa kuha ng Biblia. Pero, kung saan pa man ako pag-study nga, kung saan pa man ako pagbasa, saan pa man ako pagdawat sa Biblia nga, puno naman kayo nga kung ang gunitan. These things are important. They are important. Unless ako ni silang isa-isa buhi.
Magdawaton nako ang Bible. Saka lang ko makasulti nga mao ni nga akong priority. Sa atong kinabuhi, daghan kayo tag mga importanteng butang nga kada adlaw atong ginabitbit. Importante ba yan ng bill sa tubig? Kaysa mong balay, ang prinsipyo namo, di baling mahutdan o di baling mawadaan o kurinti, basta nalay tubig. Pero mawadaan kag tubig, pati lisuda, mo na kinahanglan, at imanuni mo na, importante na. Kanang sirataki, kung di nila, mubalik ko kaon sa normal na bugas, maatake. Okay, mutaas man, spike man ako sugar. Importante gyapon siya. Kaning vitamins, food supplement, importante. Barley, importante na. Labi na ning mamon, importante ni siya. Pangkuan man lang ni. Pangkuan lang ba? Pangbangil-bangil lang, sa imong kagutom, pagwa pa lang kaluto. Kaning wall clock, importante niya ang oras. Nga naman, tungod kay bisag pastor ka, mapobre o madato ka, tagaan lang kag 24 oras. Importante rin tanan. Pero there is a war going on today. Important versus priority. Sa ako, mawala na tanan. Facebook, kanang social media, mawala na tanan. TV, adik mo kay kog TV. Mawala ng tanan, di lang mawala ang Ginoo. This is my priority. Palakpakan na ito ang Ginoo. I hope and pray na karong buntaga nasayran nato. What is to seek the kingdom of God? What is to position ourselves? I would like to close with this. The secret position and this position. The secret to receiving things in a kingdom is number one, this position. That is our citizenship. You belong to the kingdom of God. Importante na mahimugso ka sa gingharian sa Diyos. Bisan diri pa lang sa yuta. Kaya ang imong citizenship diri sa yuta, mo'y magdalag na nimo ngadto sa langit. Second position. That is what we call alignment. You are properly aligned with the authority of the King. The issue is not simply being a churchgoer. You can be in church, speak in tongues, and yet still be living in sin and outside of His will. Outside of God's will. Karong buntaga, ako naghangyo sa matag usa. Jesus said, seek first the kingdom and His righteousness. Why? Because the provision that you've been looking after, running after, is connected to your obedience. Provision is connected to your obedience. Therefore, in Deuteronomy 30 verse 9 to 10, teaches the importance of obeying the Lord and walking in His commands. The principle is this: provision is a byproduct of obedience. Gusto ka awas-awas nga provision? Gusto ka overflowing? Then, obey. Tingnan mo katapat, obey. Kaya ang imuhang panalangin nakakonect sa imuhang pagsunod, pag-align din na sa Ginoo. We cannot deliberately live in rebellion
and expect God's provision to become our excuse for disobedience. Dili pwede. Dili good. Dili good pwede. No? Nga, makipag-alliance ka sa rebellious spirit, and then you are worshiping God inside the church. Lastly, fix your life. Clean your life and live right.